Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion is the sixth topic, which is positivity, cultivate a healthy mind. So our scripture is all about Philippians chapter 4 verse 8, so NI version. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So, tungkol saan nga ba itong verse na ito? So, yung verse na ito ay nagtuturo sa atin na magtuon ng pansin sa mga bagay na mabuti, marangal at kaaya-aya. So, ang ating mga iniisip ay dapat na maging daluyan ng mga bagay na nagbibigay buhay at nagpapalakas sa ating pananampalataya. So, sa halip na punan ng ating isipan ng mga negative thinkings, sinihingkayan tayo ng verse na ito na ituon ang ating isip sa mga positive things na magdudulot sa kapayapaan at kagalakan natin mula sa Diyos. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is a healthy mind, rejoice at all at times. So, ang taong may malusog na pag-isip ay may kakayahang magalak sa lahat ng pagkakataon. So, kahit sa gitna ng mga pagsubok, dahil ito ay nakatuon sa kabutihan ng ating mahal na Diyos. So, second is a healthy mind experiences God's peace. So, kapag ang dating isip ay puno ng mga bagay na mabuti at kaaya-aya, natatamo natin ang mga kapayapaang nagmumula sa Diyos na humihigit sa lahat ng pag-unawa. So, last is a healthy mind focuses on the positive. So, sa halip na pag-isipan natin mga negative things or thinking is dapat ang isang malusog na dapat yung pag-isip natin ay malusog dahil dapat lamang ito tumutuon sa katotohanan, kabutihan at mga bagay na kapuri-puri na nagdudulot ng lakas at inspirasyon. Ngayon, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is rejoice and give thanks at all times. So, dapat tayong magpasalamat sa bawat sitwasyon at magalak sa mga maliliit na biyayang natatanggap natin. So, yung pasasalamat o yung simple pagpapasalamat ay nakakatulong upang maging positive ang ating pananaw sa buhay. So, second is seek God's peace and surrender all worries. So, dapat wag nating hayaang punuin ng alalahanin ang isipan natin. Dapat is ipagkatiwala natin kay Kristo ang lahat ng iniintindi at hanapin ng kanyang kapayapaan. So, last is do not feed your mind with negativity. So, dapat iwasan natin yung mga bagay na nagdudulot ng sama ng loob or negative thinking nga, sinasabi ko, tulad ng mga balitang nakakapagaba or nakakapagabag o mga comment na hindi nakakatulong. So, dapat punan natin yung mga isipan natin na magpapalakas lalo sa ating pananampalataya. So, ngayon dadako na tayo sa ating discussion. So, yung our discussion tackles about what is occupying your mind right now. So, what should you do to improve your mental health? So, alam naman natin ang ating isipan ay maaring mapuno ng iba't ibang alalahanin, takot, or kahit mga negative thinking. So, mahalaga na dapat nating suriin kung ano nga yung mga bagay na madalas nating iniisip. At kung ito ay nagpapabigat sa ating damdamin, ay maaring panahon na ito upang tumingin sa mga bagay na magbibigay sa atin ng kapayapaan at pag-asa. So, yung para sa akin is yung pagdarasal at pagbabasa ng mga salita ng Diyos is makakatulong sa atin na mapanatili na yung mindset natin is nasa tamang landas at tamang pag-iisip na wala tayong ibang inaalala, wala tayong ibang kinakatakutan, kundi malinis na utak lamang or kaisipan na ang hinahangad lang natin is mapalapit tayo kay God ng malinis at kaaya-ayang tingin.